Okay. Pakinggan naman natin yung isang vlogger na masayang nagbablog. Lagi siya nakatawa. Parang walang problema. Parang walang problema ito eh. Diyan siya nakakakuha ng mga yan ang kanyang strategy para makakuha siya ng mga followers. Masaya siyang ipakinggan na natin to. Ang ating pagkikinggan sa kanya yung tungkol kay sige nga, pakinggan na lang natin siya. Oh guys, eto pa, bago ako matulog. Aba, mga didilis, aba. At ang INC, ang iglesia ng mga kulto, no? Aba, isipin mo, gagawin daw nilang bayani si Marco Tae. pati yung mga didilis na iba. Aba, itong mga sila Eric Silis, ang panawagang bayani na ngayon si Marco Tae. Ang tibay ng mukha. Ang gawin ninyo, si Marco Tae, dalhin nyo sa luneta, ipabaril nyo sa ulo. O kaya, isakripisyo ninyo. Baka sakaling may maniniwala, pero hindi ako magtataka kung isakripisyo nyo yan. At at gawin yung bayani, kaya Marco Tae, mag-iingat ka, tingin ka sa paligid mo. Hindi mo alam ang mga kasamahan mo, baka isakripisyo ka. Para lang kunwari, ang tingin nila mag-aaklas ang taong bayan at sisimpatya, baka mag-ala kunwari, gagayahin ng Aladino. So ngayon, ikaw ang isasakripisyo, naku po Rudy. Tingin-tingin sa likod mo, Marco Tae. Tandaan mo, kung sakaling may magsasakripisyo sa'yo at may papatay sa'yo na sinasabi mo, walang iba yan kundi ang kasamahan mo rin. No? Kaya, ikaw, kung gusto mo na rin lang magpasakripisyo, pwede rin naman. Tingnan nga natin, ano? Bakit hindi mo testingan, Marco Tae? Sige nga, utusan mo na yung mga tao mo dyan, tirahin ka na. Para tingnan natin kung magiging bayani ka talaga. Yung mga mga iskan ng ng iglesia ni Kulto. Tirahin nyo na si Marco Tae, sakripisyo nyo na. Para maging tunay na bayani. Tunay na bayani sa inyo. At tingnan natin kung talaga magiging bayani siya ng bayan. Isipin mo, yung tumanggap ng 75 million nang hindi isinusulat sa SOSE, bayani na. yung may 500 million na allocable para sa flood control, bayani. Di ba? Ang lahat ng mga tama ng iglesia ni Kulto. Ngayon, ang gawin nyo na nga naman makatotohanan. Tirahin nyo na yan. Total, nagpahiwatig na eh. Sabi, may pakapatay sa kanya. Ipatira nyo kay Ludovica, sana yan. Tanong mo sa mga sa batasan, si Ludovica, tao nyo yan eh, sana yan. Ipatira nyo kay Ludovica yan, ewan ko lang. Di ba? Para bakit ba yan eh, si Ludovica ang paano nyo, paggamitin ninyo, sabi, Ludovica, ikaw ang tumira, natin, firing squad natin. I-firing squad nyo sa luneta, si Marco Tae, para maging bayani. Ang baliw. Ilan ang miyembro ng INC? Wala pang 3 milyon. Tapos gagawing bayani ng pangkalahatan ng nasa 120 million na Pilipino. Di ba? Napakasira ulo nyo lang. Ang tanga nyo talaga mga didilis kayo tsaka mga INC kayo, no? Alam nyo, kayo INC, hindi lang kayo ang pinerwisyo nyo, napakaraming tao, no? Isipin mo yung mga nagtatrabaho ng maayos, pinerwisyo ninyo. Akala nyo matutuwa sa inyo ang tao. Ang magpapadami lang sa inyo, kayo, tapos yung mga binayaran nyo. Hindi kayo representante ng buong Pilipinas. Dahil ang bilang ninyo, wala pang 3 milyon.
Ilan ang representante ng Katoliko? Diyos ko po, Rudy. Ilan ang representante ng mga ibang mga churches? Like mga Pentecostal. Wala pa nga kayo 3 milyon. Kala nyo kayo na ang may-ari ng Pilipinas. Ang gawin ninyo, subukan natin kung sisimpat yan tao. Sige, tirahin nyo na si Marco Tae. Para maging bayani yan, isakripisyo nyo na. Ang tibay ng mukha nyo, bayani. Tumanggap ng 75 billion, hindi inilista sa SOSE. May allocable na 500 million para sa flood control. Tumanggap kay Diskaya. Mga yan, sabi niya, 120 million. Tapos bayani. Kurap na kurap, bayani. Ibang klase talaga kayo. Lakas ng mga tama ninyo. O yan ha, INC. Isakripisyo nyo na si Marco Taed. Sige na. Tingnan natin kung talagang magiging bayani yan. So, ihintay namin ha. Tsaka tingnan natin kung hanggang saan nyo masusustain yung rally nyo. Mga mamayang gabi, uwi na kayo. Di ba? Mga tagalan ninyo yan. Huwag yung masyadong madaliin ha. Kailangan matagal-tagal. Kala naman nila mapapapagsak ang gobyerno ng puti. COVID yung puti ka. Yun lang. Sa mga bubundidili dyan ng mga nag-aakala mapapapagsak. Ito maniwala kayo, naku puro de. Hindi babagsak ang gobyerno sa inyo. Natatawa talaga ako sa mga ito. Ang titibay ng mukha. Hindi ko maisip to. Mabasa kong mga post nila, bayani na daw si Marco Tae. Bayaning aso po. Ewan ko sa inyo, mga didilis talaga kayo. Matili kayo mapupunta siya sa mga side lagi. Hype na. Bye! Ito, bago tayo matulog aba. Kakapasok lang na balita. Ayan, napakaganda naman, Kinapay ulit ilong ko. Okay, kakapasok lang na balita. Ito, basahin natin. Justin Ombudsman to file case against Senator Marcoleta this week. Naku po, Rudy. So, ngayong linggong ito ay papailan na si Marco Tae ng itong plunder case, So, isasampa na sa Sandigang Bayan. At kapag naisampa na sa Sandigang Bayan, so alam naman natin ngayon kung gaano kabilis ang Sandigang Bayan maglabas ng warrant. So, hindi, lang yan, hanggang 2 araw lang, Nitong mga nakaraan, kagaya ng kay Jingay, 2 araw lang, kay Agimat, 2 days lang. So, ngayon, etong si Marco Tae, nang marinig ang balitang ito, malamang natatain na. So, malamang-lamang ito, ikot na alumpit. Kinarma. Di ba? Kinarma yung niyayabangan niya dati niyayabangan niya dati si Ombudsman nung nasa DOJ pala, di ba? Ang yabang-yabang niya nun sa Blue Ribbon Committee. Tingnan natin ngayon kung kanino kung kanino ang huling alakak. So ngayon kaya nakupuro din. Kung ang itsura nito ang pangit na So, tinutukoy niya po si Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Dati kasi DOJ yan, sekretary ng DOJ. At si Marcoleta naman ay senador siya sa Blue Ribbon Committee. Doon po sila nagbakbakan. Pinipilit ni Senador Marcoleta yung gusto niya. Siyempre, pinipilit din ni DOJ na si Crispin Remulla nga ang gusto niya. O ngayon, ano nangyari? Na-promote na po si Jesus Crispin Remulla, dinala siya ni Pangulong Bongbong sa Ombudsman. Yan. At ang Ombudsman ang magsasampa ng kaso labang kay Marcoleta sa Sandigan Bayan ng plunder at saka isa pa, 2 yun patungkol po sa pinagsasabi niya nung araw doon sa
television network ng INC. INC kasi si Rodati Marcoleta, no? Member siya ng INC. Lahat ng kanya sinabi doon sa Net 25 sa ganang mamamayan, yun ang ginamit ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ng mga ebidensya. Kaya po siya kinakasuhan. Siyempre, ngayon, nitong previous, ang sabi niya, ginawan daw siya ng kaso. Kumbaga, imbento. Hindi po imbento yun. Siya mismo, niyari niya ang sarili niya. Yung mismo mga salita niya, ang ginamit na ebidensya ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Hindi imbento yung kaso. Okay, tuloy na natin itong vlogger na masaya na napakasaya nito. Ang huling alakak. So ngayon, kaya nakapuro din. Kung ang itsura nito ni, ang pangit na aso na nito ni Marco tayo, ano pa kaya itsura lalo na ito ngayon? Tingnan natin to para ito. Alam, ini-imagine ko pag ito ay napusasa na yung nakakatuwa ang itsura nito na parang basang sisiw. Na akala mo yung napaka-amo, napakabait, pero kahit anong gawin mo, yung mukha, itsura ang pangit pa rin. Nako, Rodi, dito natin ngayon makikita, yung mga INC na nagsasabing subukang hulihin si Marco Tae, ha? Eto ang challenge namin sa inyo. Sige nga, pag nilabasan nga ng warrant si Marco Tae, iligtas nyo nga. Huwag nyo ang ipahuli. Subukan nyo nga, tingnan nga natin yung matitikas dyan ng mga INC mayayabang na nag-post-post na sabi nila subukan daw. Pues ngayon, masusubukan. Tingnan natin ang tigas ninyo, ha? Tingnan natin kung kaya nyo talagang iligtas si Marco Tae at kaya nyo hindi ipahuli, ha? Alam nyo, ang pag-asa lang nito ni Marco Tae na hindi mahuli ang lumabas ng Pilipinas at tumakas. Magtago. Pero kung dyan yan, kung itatago ninyo, tingnan natin. At tingnan din natin kung may paninindigan ito si Marco Tae. Na sinabi niya, susuko siya pag siya ay nilabasan ng warrant. So dito natin makikita, ha. Pero eto, ha, hinahamon namin yung ilang mga mayayabang dyan na INC, ha, na nagsalita at nag-post at nagsabi na talagang hindi subukan ninyong hulihin si Marco Tae namin. At makikita ninyo. Joy Swakto Reacts Power. Sige nga. Try nyo ang harangin ng mga pulis, ang mga arresting team, ha. Try nyo lang, ha. Tingnan natin kung hanggang saan kayo, ha. Hanggang saan ang tibay nyo at hanggang saan ang itatagal ninyo. Magharang na yan. So, subukan lang. Diba? Nang makita na kaalam. Pero, ganun pa man, masaya kami ngayon. So, sobrang saya namin. Katulad ko, matutulog na ako nung makita ko itong flash report na ito. What the heck? Tuwang-tuwa talaga ako. Kaya yan, i-content ko. Sino ba naman ang hindi matutuwa sa ganitong development, ano? So, congrats, ha, Ombudsman. Talagang sinasaluduhan kita, Ombudsman Boying Remulla. Kaya lang, may hinihintay pa akong isa sa'yo, ha. Hinihintay ko pa yung marami pa pala kaming hinihintay, pero hinihintay pa namin itong itong kay Sabit Sipon, ha. Yung plunder case na isinampa ni Atty. Estelita. So, bigyan naman. Bigyan naman. Maisampa mo na rin, dalihin mo na, Ombudsman, ha? Please? Pero, eto, masaya talaga. Aba, sabi ni Marco Beta, isa ito sa mga nagpapakalat na mga walang big fish, na nahuhuli, di ba? Ayan, big fish. kahit may hindi sa flood control pero plunder pa rin. Di ba?
So, talaga maghihiwalay na kayo ng landas ni ni Mike Diferensya. Mukhang tatawanan ka ni Mike Diferensya. Sasabihin ni Mike Diferensya, dadamay-damay mo ko, di ba uuna ka? Ay, teka lang. Di ba kasama rin si Mike Diferensya sa parang, kinasuhan dito? Oo, ano? Di ba, parang kasama rin si Mike Diferensya. Teka, alamin ko nga, i-research ko. Alam ko, kasama rin siya sa kakasuhan eh. Hindi ko lang alam, baka hindi plunder ang kaso niya. Parang plunder din eh. Tatlo sila. Oo nga pala, no? So, alamin ko nga, i-research natin, ha? Alamin ko ulit. Pero sa ngayon, ito pa lang, ang masaya. So, kasi hindi mo naman pwedeng isampahan pwede ba? Sa Ligang Bayan din ba? Alamin ko guys ha. Kasi alam ko dapat tatlo silang kinasuhan dito ha. So, ibig sabihin, kasama si Mike Diferensya. Ano ba yan? Ang gulo na sa dami ng mga kaso nito mga to. Naguguluhan na ako. What the heck? So, abangan na lang natin ha. Tingnan natin. Masaya ako. So, congratulations in advance. Senator Pag Marcotae. So, at least para ma-experience yung kamay na bakal. Kamay mo palang nasa bakal. ito mga didilis na ito. Yung kamay na bakal puro kamay na bakal. Pero sila ma-experience sila ngayon. Ang mga kamay na nasa bakal. Himas Reyes. Napakasarap pagtawa. Alam nyo guys, pag nakita ko itong mga ito nakaposas, hindi ako maawa eh. Talagang tatawanan ko pa, hagal pa ka pa ako ng tao eh. Diba? O mga didilis. Si Marco tayo ninyo, malapit-lapit na. Diba? Tapos sila Kambing Nana, si Auntie Petra, may mga kaso na rin. Ito mo, talaga, puro kaso na. What the heck? Wala na, hindi may liligtas din sayad ninyo. Pati yun magtatago. Simula sa tatay nila hanggang sa mga maging pagteka mo na. I-research natin alamin natin kung si Mike pa ay kasama dito kung sasampahan. Sa mga bubunti-dilis at mensahe dyan na nyo. Ang tatay nyo ay preso, ang pipi nyo ay bobo. Manatili kayo mga bobo at mensahe. Sumagat ang may side lagi. Bye, vlog. Bye! So, yung rally sa EDSA at saka dito sa Liwasan Bonifacio na supporter o sumusuporta doon sa gagawin ng gobyerno kay Senador Rodante Marcoleta na totol sila nasampan ng kaso ang kanilang kamember sa Iglesia ni Cristo na itinatag ni Yumao Felix Manalo Isagon na Antikristo at kampon ni Satanas. Madaling araw po kanina, bigla silang sumulpot. Wala silang permit, wala silang coordination sa MMDA, sa mayor, sa pulis. Kaya nagka-bol-bol po ang traffic sa EDSA dahil nakikita po sa news, nakaharang po yung mga bus. Wala po silang kagalang-galang sa kanilang kapwa-tao para lang mailahad ang kanilang damdamin. Ito'y member ng mga Iglesia ni Cristo. Kanya lang ang problema, walang nagpapakilala kung sino yung namumuno sa kanila. Wala tayong napakinggan mula sa balita kung sino ang namumuno sa kanila. Basta ang nakalagay,
na tutol sila sa pagkaso kay Senator Marcoleta. Hindi po eh. Kung talagang walang kasalanan si Rodante Marcoleta, di sa usgado, abogado naman eh. Doon sa usgado niya, depensahan ang kanyang sarili. Hindi yung ginagamit mo pa yung member, nakakapamerwisyo pa kayo ng inyong kapwa-tao. Traffic, siyempre, gusto magtrabaho yung mga tao. Sigurado, late ang dating nila. Malilate sila kasi nga traffic. Eh, sino naman mag-i-expect na may traffic? Eh, madaling araw, biglang sumulpot itong mga kulto. Sabi nga nila eh, Iglesia ni Kulto. Diba? Sabi nga nung napakinggan yung vlogger na laging masaya. Kulto, sabi niya, Iglesia ni Kulto. Dapat sumunod po kayo sa batas. Halisunod sa batas, magrarally kayo. Kumuha kayo ng damit. Kung ang rally ninyo, lalayunin, maganda, wala namang problema yun. Walang problema. Pero yung mamerwisyo kayo ng inyong kapwa-tao, hindi nyo ba alam baka isa sa mga kamag-anak ninyo na perwisyo nyo? Oo, totoo yan. Hindi nyo ba alam baka isa sa mga inyong kamag-anak na perwisyo ninyo dahil sa ginawa nyong traffic? Matutuwa ba kayo? Kung kayo kaya ang maperwisyo ng traffic, merong ng ibang nagrally ha? Mga Iglesia ni Cristo, Iglesia ni Kulto, sabi nga ni vlogger. Matutuwa ba kayo? Siyempre hindi. Kailangan pumasok yung mga empleyado kasi nga po, katapusan ngayon, sweldo. Para yung pangbigay ng pamilya. Eh dahil sa kagagawa ninyo, na-late siya. Alam nyo naman sa mga ibang kumpanya, pag na-late ka, sabi niyo, absent ka na, huwag ka nang tumuloy. Yung iba naman, pag na-late ka, may penalty ka. Kamag-anak niyo yung naganyan, masaya ba kayo? Kayong mga Iglesia ni Kulto, masaya ba kayo? Sige, ganito na lamang, Kung yung kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, basta napapakinggan lang natin wala tayong political color dito. Wala. Huwag kayong magalit. Hindi. Magdasal kayo. Mainit ang panahon ngayon. Sometimes umuulan, sometimes mainit ang panahon. Talagang mainit. Lalo na mainit din ang tema sa Senado. Sige po. Kaibigan ko si Brother Manny Bautista. God bless us all. Bye.